Habang umiikot ang mundo sa politika at kapangyarihan, isang makapangyarihang tanong ang bumabalot sa buong bansa. Sino nga ba ang may hawak ng desisyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Habang ang Senado ay tahimik man sa entablado, hindi tahimik ang puso ng bayan. Ang bawat Pilipino ay naghihintay ng sagot, ng katiyakan, ng hustisya. Sa gitna ng umiinit na isyu, sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court o ICC laban kay Duterte, iginiit ni Senator Amy Marcos na dapat maging transparent ang paglalaan ng pundo para sa mga investigador. Ang dahilan, layo nito upang hindi makompromiso ang kredibilidad ng investigasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga babala, lumabas ang revelasyon tungkol sa umano'y $2 million na inilaan para sa ICC investigators na nagtungo sa bansa. Isang shocking revelation na ikinagulat ng publiko, lalo na ng mga taga-Senado na inaasahang bantayan ang bawat takbang. Tahimik ang Senado, ngunit ang bawat tao sa lansangan ay nakatingin, nakikinig at nag-iisip. Sino ang may hawak na kapangyarihan? Si Senator Amy, si Senator Chis Escudero o ang ICC mismo? Sa unang tingin, tila isang simpleng proseso lamang, ngunit sa ilalim ng mga anino, may mga lihim, may pwersang gumagalaw at may mga panawagan para sa hustisya. Sa Senado, ipinahayag ni Senator Amy Marcos ang kanyang pagkabahala. Narinig niya ang revelasyon mula sa ilang mga nagpakilalang mga dating miyembro ng Marines na may kaugnayan umano sa money delivery scheme na iniugnay sa dating Ako Bicol Party List, Representative Saldico. Ang kanyang tanong, pwede bang sabihin na bias o binili ang ebidensya? Contaminated ba ito? Ano ang ibig sabihin nito sa proseso? Sa kabilang dako, si Senator Ronald Bato de la Rosa, isang kilalang taga-suporta ni Duterte, ay sumabog sa galit. Pinilit niyang maglabas ng pahayag, bring the officials to the Senate. Ngunit walang dumating, hindi dahil takot kundi dahil sa executive privilege. Ang executive secretary na si Lucas Bersamin ay ginamit ito bilang panangga, nagdulot ng mga tanong, may tinatago ba? May pinoprotektahan ba? Samantala, ang ICC ay natiling kalmado. Presumed innocent si Duterte, sabi ng tagapagsalita ng korte, ngunit hindi simpleng pag-aantala ang nagaganap. Sa likod ng mga headlines, inihanda na ang 181 pieces of evidence. Unti-unti, nabubuo ang trial at malinaw. Ang desisyon ay hawak ng mga ICC judge lamang, hindi Senado, hindi rin ng Malacanang. Ang mga legasyon lamang kay Duterte ay hindi lang tungkol sa Davao. Ito ang sistematikong pag-atake, widespread, organized at targeted. Samantalang nagkakagulo sa taas, nagsumite na ang mga anak ni Duterte ng petisyon sa Supreme Court upang pahintuin ang kooperasyon sa ICC at suriin ang legalidad ng pagkakaresto. Ngunit habang gumagalaw ang legal na mga hakbang, nanatiling tahimik ang maraming sektor. Ang bayan ay nanonood, nakikinig at nagtatanong. Sa Senado, hawak ni Senator Amy Marcos ang mga supina, ngunit walang perma. Si Senator Chis naman ay may kapangyarihan, simulan ang sigalot, ngunit ayaw. Ang drama sa Senado ay puno ng tensyon, ngunit ito ay maliit na bahagi lamang ng mas malawak na istorya. Sa likod ng mga headlines, may mga anak ni Duterte na naghanda ng legal na mga hakbang, may mga abogado na nag-aaral ng Rome Statute, at may mga international observers na nakatutok sa bawat kilos ng korte. Ang bawat detalye ay malaga, bawat hakbang ay may epekto sa kinabukasan ng bansa, at bawat payag na ay sinusuri sa pamamagitan ng lente ng batas at etika.